pimples, hindi po siya infection. Kahit na merong action siya ng, kumbaga merong factor ang Propionibacter acnes bacteria, yun po ay, yung bacteria na talagang nakatira sa balat natin, okay? Parang form lang siya ng pamamaga. Kung pwede mo pang isipin na pwede siyang form ng eczema, okay? Pero, yung pigsa, infection po yun. Ibang bacteria naman po ang nagkukos nun. Nagkukos nun ay Staphylococcus aureus. Ngayon, yung pimples, pwedeng humupa on its own. Pero yung pigsa, lalo mong palakihin, lalo mong patagalin, pwede siyang lumalim ng lumalim at mag-apekto sa deeper structures ng balat. Pwede siya maging cellulitis, pwede siyang pumasok sa dugo, pwede magkaroon ng sepsis or magkaroon ng infection sa dugo. So ang pigsa, pwedeng makamatay? Opo, eventually, pag napabayaan siya na matagal na matagal. Bakit may taong laging pinipigsa, buong katawan, paulit-ulit? Okay. At ano ba magandang treatment dito? Okay. So, differentiate lang natin. Yung tigyawat, karaniwan niya nasa muka. Okay? Tapos minsan, pag medyo severe, sa chest and back. In contrast naman, ang pigsa, karaniwan yan sa hair bearing, kung saan may buhok. So, pwede sa anit, sa kilikili, sa mga singit, okay? Sa puwet, pwede yan. Ngayon, bakit nagkakaroon ng paulit-ulit na pagpipigsa? Okay? Pwedeng carrier talaga yung tao na yun ng Staphylococcus aureus. Ngayon, ang Staphylococcus aureus, kadalasang nakatira yan sa may ilong, sa may tenga, around the mouth, sa kilikili, okay? Sa mga intertriginous or yung mga singit-singit, okay? Ngayon, dahil carrier siya nun, minsan, konting makamot lang ang balat niya, magkakaroon ng maliit na sugat, hindi kailangan makita ng naked eye yung sugat na yun, malilipat ngayon yung mikrobyo na yun, doon magsisimula na naman siya magpigsa. So, based dyan sa mga pasyente, ang history niyan, karaniwan, meron pang ibang mga tao na nagpipigsa sa bahay. So, pwede yun mahawa-hawa. Karaniwan din itong recurrent na pagpipigsa o yung paulit-ulit na pagpipigsa sa mga taong athletic, yung madalas pumunta sa gym, basketball players, kasi syempre in contact sila with other people or those who share towels, okay? So, pwedeng malipat-lipat yung pagpipigsa na Yeah, so anong gamutan natin sa pigsa? Okay. Ngayon, kung nagsimula lang, ang pigsa kasi is an infection of the hair follicle. So, kapag simple lang, maliit lang naman na pigsa, nandyan lang localized, pwede yung pahiran na topical like mupirocin, fusidic acid, pwede yun. Unfortunately, merong mga pigsa na ang tumutubo na bacteria sa kanila ay resistant na sa mga may mga ganyang antawag dito pahid, no? Or ibig sabihin, minsan din mali yung pahid. Parang minsan nalalagay once a day, minsan parang 2 days bago malagyan ulit. So, hindi nagiging effective yung gamutan, lumalaki. Nagiging natawag natin na furuncle or carbuncle. Yung talagang malalaki, yung parang nagdikit-dikit na napigsa. Tapos magiging cellulitis, kakalat sa ilalim. Ngayon, mas maganda kapag naging, kumbaga meron ng pigsa 1 linggo o 2 linggo, karaniwan yan, kukuha ng sample ng balat, no? Tapos papadala yon sa laboratorio dahil minsan yung tumutubo na mikrobyo hindi lang siya pangkaraniwang Staphylococcus aureus. Ito yung tinatawag natin na methicillin resistant Staphylococcus aureus or MRSA. Ngayon, kung bibigyan kayo ng doktor niyo ng mga gamot na antibiotic na cloxacillin, amoxiclav, hindi na yung tatalab talaga. Kasi resistant na siya doon. So, marami na tayong MRSA. Opo, marami po na. Oo, marami tayong MRSA sa community, no? So, karaniwan 'yan, nagbigay ng antibiotic, empiric, ibig sabihin binigay lang. Kumbaga parang yun yung kasi yung first line. Tapos pagtingin mo after 1 week, hindi nagbago yung itsura ng pigsa, parang ganun pa rin or mas lumaki. So, pag kinulture mo, makikita mo dun sa laboratory findings, MRSA siya.